Ako ang inyong Lolo Pael. At ito naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. May di-deliver tayo mamaya. Kung may lakad ka, i-cancel mo muna ha. Mas importante to. Sana naman at anong oras? 10:00 ng gabi. Mamaya ko sasabihin kung saan. I-check mo ng maayos ang sasakyan mo ha. Ayaw ko ng aberya. Pagkasabi ay walang lingon na tumalikod si Henry. Nasundan na lang ng tingin ni Ami ang binatang palayo. Kasalukuyan niyang chinecheck ang makina ng kotse niya nang lumapit sa kanya ang amo. Kahit dati pa, bigla na lang yun sumusulpot at magsasalita. Ano kayang problema niya? Parang ang sungit niya yata ngayon. Huwag mo na masyadong pansinin. Baka may iniisip lang na problema. Ang hirap kasing intindi ng ugali niya, Manong. Minsan mabait, pero madalas masungit. Kagaya ngayon, akala mo kung sinong hari ang makapag-utos eh. Huwag ka nang pumutak at baka marinig ka pa ng amo nating masungit. Mabuti nga po't nakakatagal kayo sa ugali niya, Manong. Kung hindi lang malaki ang kinikita ko sa kanya, baka matagal na akong umalis dito. Matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. Baka nga hanggang mamatay ako sa kanya pa rin ako nagtatrabaho. Manong naman eh, puro kayo biro at kalokohan. Hindi, totoo sinasabi ko. Akala mo lang masungit niyang si Henry. Pero kilala ko kasi siya at napakabait ng batang yan sa totoo lang. Nagsimula lang naman siyang maging ganyan nang maulila siya sa magulang. Ulila rin naman po ako pero hindi ganyan kagasbang ang ugali ko. Kaya mabuti pa, uminom muna tayo ng malamig na Coke para mahimasmasan ka. Mukhang pagod ka na rin dyan sa ginagawa mo May kaunting sira lang, Manong. Nahaya na kasi akong tawagin at istorbohin ka eh. Alam ko naman na marami ka pang sasakyan na inaayos dito sa talyer. Ay sus, tong batang ito. Kailan pa nauso ang hiya dito sa atin? O siya sige, pagkatapos nating magmerienda tutulungan kita dyan sa binubutingting mo. May importanteng lakad daw kayo mamaya at kaya dapat smooth ang takbo niyang alaga mo. Sige po, maraming salamat, Manong. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi ay nagsimula ng gumayak si Ami. Eksaktong 9:00 ay nasa loob na siya ng kotse at naghihintay kay Henry. Hindi rin naman siya natagalan sa paghihintay dahil pumasok at naupo na sa backseat ang lalaki. Pagkatapos sumenyas nito na umalis na sila, ay nagsimula ng magmaneho si Ami. Sinabi ni Henry kung saan sila eksaktong pupunta. Habang nagmamaneho ay parehas tahimik ang dalawa. Nakikiramdam naman si Ami sa lalaki. Maya-maya pa ay dumating na sila sa isang nakasaradong malaking factory. Mabilis lumabas si Henry, dala ang isang bag at naglakad papunta sa likurang bahagi ng lugar na yon. Ang totoo ay walang ideya at kaalam-alam si Ami sa mga transaksyon na pinupuntahan ni Henry. Basta ihahatid lang niya ang lalaki. Saglit lang siyang maghihintay at pagkatapos noon ay uuwi na sila. Halos 20 minutos nang naghintay si Ami. Maya-maya ay natanaw na niya si Henry na naglalakad papunta sa pinaparadahan ng kotse niya. Pagkasakay ng lalaki ay sumenyas itong sumibat na sila. Agad namang sumunod si Ami. Sa restaurant mo diretso yung pwede na ring uminom. Tumingin si Ami sa rearview mirror para masulyapan ng lalaki. Tahimik lamang itong nakaupo habang nakatanaw yon sa labas ng bintana. Nang makarating sila sa bar-restaurant ay naunang bumaba si Henry habang si Ami naman ay naghanap ng parking. Pagpasok ni Henry sa loob ay agad siyang inasikaso ng waiter. Umorder siya ng alak at pagkain. Kung may gusto ka pa, orderin mo lang Libre ko. Ano bang meron? Birthday niyo po ba, boss? Hindi. Gusto ko lang mag-chill ngayong gabi. May gusto sana akong itanong Ano? Boss, medyo matagal na rin ako nagtatrabaho sa inyo pero hanggang ngayon, wala pa rin akong alam sa mga ginagawa nyo. Bakit lagi tayong umaalis sa gabi? Sino ba ang mga kinakatagpo nyo at ano yung laging daladala nyo? Lumagok ng alak si Henry saka naging seryoso ang muka. Ilang sandali pa
ay dumiretso siyang tumitig kay Amy. Mas maganda kung wala kang alam sa mga ginagawa at pinupuntahan ko. Kahit ilang beses mo pang itanong sa akin yan, hindi rin kita sasagutin. Sikreto lang kasi talaga ang tungkol sa bagay na ito. Naku-curious lang naman ako. Kahit kasi si Manong wala ring alam eh. Basta, wala kang ibang gagawin kundi ihatid ako sa lugar na kailangan kong puntahan. Ang dali lang ng trabaho mo sa totoo lang, tapos kumikita ka pa ng malaki. Hindi na kumibo pa si Amy at ilang beses niyang sinubukang itanong ang tungkol sa bagay na yon ay laging hindi rin sinasagot ni Henry ang tungkol sa ginagawa niya. Nagpatuloy sa pag-inom si Henry habang si Amy naman ay binusog ang sarili sa mga pagkaing nasa lamesa nila. Naging tahimik sa pagitan nilang dalawa. Hindi na rin nag-aksaya pa si Amy na magtanong o magsimula na mapag-uusapan nila. Hanggang ngayon talaga ay hindi pa niya kabisado ang ugali ni Henry. Ang hirap basahin ang tumatakbo sa utak nito. Kagaya ngayon na panaka-naka ay sumusulyap siya sa lalaki pero nananatiling seryoso ang aura nun. Alauna na madaling araw nang ayain ni Amy si Henry na uuwi na sila. Tingin niya ay may tama na ang binata. Hindi nga siya nagkamali dahil pagkatayo nito ay muntik ng matumba. Mabuti na lang at mabilis si Amy na naalalayan ng lalaki. Tinulungan niya ito hanggang makarating sila sa kotse. Pagpasok ni Henry sa loob ay umayos siya ng higa at pumikit. Hinayaan na lang ni Amy sa ganoong posisyon ng amo. Nagmaneho na siya pabalik sa talyer. Naroon din kasi nakatayo ang bahay mismo ni Henry. Kinabukasan, nagising na medyo makirot ang sentido ni Henry. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang tasang kape at pinagmasdan ang buong talyer. Maya-maya, nakita niya si Manong Roger na naglalakad at kagaya niya ay may hawak rin yun na isang tasa ng kape at isang plastic bag. Nakangiting lumapit si Roger sa amo. Magandang umaga po, Sir Henry. Mabutit gising ka na. Tama-tama, pagsaluhan natin tong binili kong pansit at tinapay. Nag-abala pa kayo, Manong. Salamat pero ayos na sa akin tong kape muna. Wala akong kasabay kumain lagi sa umaga kaya sana sabayan mo ako ngayon para maranasan ko naman na may kasabay kumain minsan. Walang nagawa si Henry kundi pagbigyan ng matanda. Naupo sila sa lamesang naroon at sinimulang kainin ang mga dalang pagkain ni Roger. Mukhang late na kayo nakauwi ni Amy kagabi ah. Malayo yata pinuntahan ninyo. Hindi naman. Nagpalipas lang kami ng oras sa restaurant. May mga oras na kasi na gusto ko ring lumabas para mag-unwind. Paminsan-minsan kasi magbakasyon ka muna. Masyado mo ikinukulong ang sarili mo dito sa talyer eh. Mas importante ang negosyo kaysa magbakasyon. Pero hindi lang dito iikot ang buhay mo. Paano ka makakahanap na magiging asawa niyan kung nakakulong ka lang dito sa talyer mo? Wala pa sa isip ko yan, Manong. Hindi ka na rin bumabata, ha? Ang tanging hiling ko, bago man ako mawala sa mundong ito, makita kitang nasa isang maayos na pamilya. Kayo ba, Manong? Nung maagang nawala ang asawa mo, bakit hindi ka na nag-asawa ulit? Humigop ng kape si Roger. Saka nakangiting tumingin sa malayo. Hindi ko na nakikita yung sarili kong magmamahal pa ng iba bukod sa kanya. Masaya naman ako kahit nag-iisa eh. Kahit hindi niya ako nabigyan ng anak, ayos lang din. Tanggap ko na yung kung anong naging kapalaran ko. Masaya rin naman ako kahit nag-iisa eh. Nasanay na lang din siguro ako. Huwag kang mawala ng pag-asa ha. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Nang matapos sa pagkain ng dalawa, ay nagpaalam na si Roger na magsisimula na magtrabaho. Bumalik naman si Henry sa bahay niya para uminom ng gamot. Tanghali na makatanggap ng tawag si Henry mula sa isang kliyente. Saglit lang silang nag-usap. Nang maibaba ang telepono ay sumilip siya sa bintana ng opisina niya. Mula roon ay tanaw niya si Amy na abala sa ginagawang sasakyan ng customer. Bumaba siya para kausapin ang babae.
Naramdaman ni Ami na may ibang presensya sa likuran niya kaya lumingon siya. Ang walang emosyong mukha ng among si Henry ang nakita niya. Maya-maya may lakad tayo ah. Hindi ako pwede mamaya eh. Kailangan ko umuwi na maaga. Ihahanap na lang kita ng pwedeng magatid sa'yo. Ikaw ang gusto ko magatid. 10:00 mamayang gabi ah. Pero boss, Hindi na ituloy ni Ami ang sasabihin dahil lumakad na palayo si Henry. Wala nang nagawa si Ami kundi bumusangot at ipukpok ng malakas ang hawak na pamihit. wisit naman talaga oh. Hindi alam ni Ami kung paano ang paliwanag na gagawin niya sa bunsong kapatid. Nangako pa naman siya na maagang uuwi ngayon para sabay silang kumain at para maturuan niya ito ng mga assignment. Madalas kasi ay late na siyang umuwi kaya tulog na ito kapag nadatnan niya. Tsak na magtatampo na naman ang kapatid niya sa kanya. Bahala na. Basta uuwi ako ng maaga. Bahala ka kung maggalit ka o sibakin mo ako sa trabaho. 10:00 na ng gabi. Laking pagtataka ni Henry na may tumawag sa kanya at sinasabing yun daw ang taong maghahatid sa kanya. Kakilala nito si Ami. Walang nagawa si Henry kundi sumakay. Hindi siya pwedeng malate sa pupuntahan. Nang makarating sila sa isang abandonadong gusali, sinabihan ni Henry ang lalaking driver na hintayin siya. Nang lumabas si Henry sa sasakyan, bitbitang isang bag, ay pumasok na siya sa loob ng gusali. Habang matyagang naghihintay si Rico sa loob ng kotse, nakaramdam siya ng pagkainip. Kaya naman binuksan niya ang FM radio. Sakto na mga pampatulog ang tugtugin. Isinandal ni Rico ang likod sa upuan, saka pumikit at ninamnam ang pinapakinggang musika. Hindi niya namalaya na nakatulog siya. Malakas na katok sa salamin ng kotse ang nagpagising kay Rico. Nagulat pa siya nang matanaw na madilim sa labas. Bumalik lang siya sa kasalukuyan nang makita si Henry na kumakatok pa rin sa labas. Mabilis niyang binuksan ang pinto at panay ang hingi ng tawad dito. Hindi kumibo si Henry at diretso lang na naupo sa backseat. Napansin ni Rico na ibang bag na ang dala ng lalaki. Hindi na siya nagtanong pa at hinatid na ito kung saan din niya sinundo. Bago bumaba si Henry, ay inabutan niya si Rico ng ilang lilibuhing pera. Laking gulat naman ni Rico sa laki ng bayad sa kanya. Kinabukasan, maagang pumasok sa talyer si Ami. Nakasalubong pa niya si Manong Roger. Maga ka yata ngayon ah. Nag-almusal ka na ba? Opo, ipinagluto ko ng almusal yung kapatid ko kanina at hinatid ko na rin siya sa eskwelahan bago ako dumiretso dito. Mukhang bumabawi ka sa kapatid mo ah. Opo nagtatampo na sa akin kasi laging late na ako umuwi. Mabutit wala kayong lakad kagabi. Alanganing napangiti si Ami saka pasimpleng kumamot sa buhok. Ayun na nga po ang problema May lakad kami kagabi pero iba ang taong kinontak ko para magatid kay Sir Henry. Naipit lang din ako ng sitwasyon kahapon. Nakapangako kasi ako sa kapatid ko Kaya mas inuna at pinili ko muna siya. Baka kasi lalong magtampo kapag naiba na naman ang plano. Maiintindihan naman ni Henry yung naging sitwasyon mo. Kinakabahan nga ako Manong Baka galit siya sa ginawa ko. Parang hindi mo namang kilala yung amo natin na yon. Hindi lang yung pala salita pero hindi ibig sabihin nagalit na siya. Sana nga po. Ito kasi ang unang beses na hindi ako sumunod sa kanya Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang bigla magsalita sa likod nila si Henry. Hindi nila napansin ang paglapit nito sa kanila. Sir Henry, kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman. Sumunod ka sa akin sa office ko ha. May sasabihin lang ako. Pagkasabi ni Henry ay nauna na siyang maglakad patungo sa opisina nito. Bagya pang natulala si Ami. Nabalik lang siya sa wisyo nung nagsalita ang matanda. Nagmamadali siyang sumunod sa lalaki habang palingon-lingon sa nakangiting mukha na matanda. Pagpasok ni Ami sa opisina,
Naramdaman agad niya ang tensyon sa kabuuan ng kwarto. Naupo sa harap si Ami at matyagang hinintay ang sasabihin ng amo sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kagabi Inindyan mo ko at ibang taong nagatid sa akin. Pasensya na po boss pero nagsabi po ako sa inyo na hindi talaga ako pwede. Wala akong ibang taong pinagkakatiwalaan kundi ikaw. Paano kung masamang tao yung kagabi? Hindi pa siya maayos magtrabaho dahil natutulog. Hindi na po mauulit. May dahilan lang talaga ako kaya hindi ako pwede kagabi. Safe ka naman pong nakauwi kaya maayos pa rin ang naging trabaho ni Rico. Yun ang ibiniling ko sa kanya. Hindi mo nagigets ang point ko, Ami. Walang ibang pwedeng makaalam ng mga pinupuntahan at ginagawa ko. Baka yan pa ang ikapahama ko Di ko rin naman po alam kung anong ginagawa niyo Hoy, kahit ibulong mo yan, narinig ko yan. Ako na nagsasabi sa iyo Ikaw mismo. Aayaw kang alamin kung anong ginagawa ko. Baka nga magbagong tingin mo sa akin kapag nalaman mo Bakit iniusga niyo ako kagad? Sa tagal ko nagtatrabaho sa inyo, dapat nga malaman ko kung ano man yung ginagawa niyo Ako ang lagi mong kasama sa mga lakad mo. Pero kahit ako walang alam sa lahat ng yan. Pagtatalunan na naman ba natin ang tungkol dito? Ito pa rin ang sasabihin ko sa iyo Mas mainam na wala kang nalalaman. Ayaw ko ring ma-involve ka tungkol sa ganitong bagay. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Tapos na yung usapan natin. Tapusin na natin ang usaping ito. Kapag ganun na ang tono ng amo, ay hindi na siya sumasagot pa. Nasanay na lang siya sa ganoong ugali nito. Tumayo na si Ami at tahimik na lumabas ng opisina nito. Habang pabalik sa talyer, ay hindi pa rin maiwasang makaramdam ng inis si Ami. Anong napag-usapan niyo ni Sir? Wala naman po. Tinanong lang niya kung bakit wala ako kagabi. Bakit ganyan ang hilat siya ng mukha mo? Kulang na lang manuntok ka. Wala po Manong. Uho pa rin to. Tara na, magtrabaho na tayo. Noong buong maghapon na yon ay naging abala ang dalawa sa pagbubutingting ng mga sasakyan. Hindi nila alam kung paano nila nakakaya kahit dalawa lang silang tauhan sa talyer na yon. Ang kwento ni Manong Roger, dati ay marami silang tauhan doon pero nagsialisa ng lahat dahil hindi nagustuhan ang ugali ni Henry. Tanging si Manong Roger ang naiwan sa talyer na yon at hindi naisipang umalis. Napag-alaman niya mula kay Henry mismo ang tunay na dahilan kung bakit nito inalis sa mga tauhan. Dahil nandaraya ng singil sa mga customer at bukod pa roon ay maraming sumbong at reklamo ang nakarating sa kanya na kinukupitan din ang kaha at kita ng talyer. Kahit na dalawa lang silang tauhan ng talyer ngayon, ay masaya naman at masasabi niyang walang nagiging aberya o problema. Laking tulong at ginhawa pa nga noong dumating si Ami sa kanila. Magaling makisama ang babae, walang reklamo sa trabaho, masipag at listo, magaling din sa trabaho at maayos makipag-usap sa mga customer nila. Nang gabing yun ay tinanong ni Ami kung may lakad ba sila para alam niya bago siya umuwi. Pero sumagot si Henry na bukas pa ang lakad nila. Napansin ni Ami na medyo garalgal ang boses ng amo. Napansin din niyang matemlay ito at tila ba may dinaramdam. Boss Henry, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Medyo makati at masakit na ang lalamunan ko. Mas mabuti pang inuman niyo na kagad yan ng gamot para magapan kung ano man yan. Bukas lang wala na ito. May mga gamot po ba kayo dyan? Gusto niyo ibili ko muna kayo? Huwag ka na magabala pa. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Sa pagkakataong yun ay hindi na nangulit pa si Ami. Ang totoo, pagod na rin siya dahil sa maghapong pagtatrabaho. Sige boss, tutuloy na po ako. Bukas na lang po ulit. O sige, mag-iingat ka. Pagdating ni Ami sa bahay, ay masaya siyang sinalubong ng kapatid na si Emily. Natutuwa ito dahil maaga na naman siyang nakauwi. Kapag ganoong nakikita ni Ami na sobrang saya ng kapatid niya,
ay napapawi ang pagod niya. Kahit pagod ay pinilit niyang magluto para sa hapunan nilang dalawa. Sabay silang kumain habang masayang nagkukwento si Emily ng mga naganap sa buong maghapon niya sa eskwelahan. Pagkatapos kumain at tugasan ng mga pinagkainan nila, pinanood ni Amy ang kapatid sa ginagawa nitong homework. Nang matapos ay nagkanya-kanya na sila ng tungo sa mga sariling kwarto. Nang mailapat na ni Amy ang likod sa kama ay agad siyang napapikit. Umunat-unat pa siya para lumagutok at mabanat ang mga buto niya. Isa na naman nakakapagod na araw. Bukas ulit. Ay, ang tagal pa ng linggo para sa day off. Nang makaramdam ng inip, ay tiningnan ni Amy ang cellphone. May mga message sa telegram niya galing kay Julius, ang lalaking matagal nang nagpapaalam na manliligaw sa kanya pero matagal na rin niyang tinatanggihan. Kaibigan lang kasi ang turing niya sa lalaki at kahit kailan ay hindi na magbabago pa ang nararamdaman niya rito. Hindi siya nag-abalang mag-reply sa mga messages ni Julius. Pagkasaksak ng cellphone ay pinatay na rin niya ang ilaw at natulog na. Umaga, kahit tinatamad pang bumangon ay walang nagawa si Amy kundi tumayo para magluto ng almusal. Sakto naabutan niya ang kapatid na naghahanda na para maligo. Pagkatapos magluto ay siya naman ang nag-asikaso ng sarili. Inihatid pa niya sa eskwela nito ang kapatid. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa talyer. Pagdating doon ay naabutan niya si Manong Roger na nagkakape. Inalok siya nito pero tumanggi siya dahil busog. Sa maghapong trabaho ay hindi napansin ng dalawa na lumabas ang amo nila. Hapon na at kakain sila ng merienda ng oras na yon. Amy, silipin mo nga yung amo natin sa opisina niya. Dalan mo na rin siya nitong meriendang sopas at tinapay. Ha? Bakit ako? Bakit hindi na lang kayo Manong ang pumunta doon? Ikaw na. Mas close naman kayo ni boss eh. Hindi naman Manong. Nag-aalala lang din ako sa kanya. Kagabi kasi narinig ko siyang umuubo eh. Baka ako ngayon masama ang pakiramdam niya. Kaya sige na, puntahan mo na siya at ihatid mo na yan sa kanya para makakain siya. Walang nagawa si Amy kundi sumunod sa matanda. Habang umaakyat sa hagdan ay panay ang bulong at haba ng nguso niya. Bago siya pumasok sa opisina nito ay kumatok pa siya. Wala siyang sagot na natanggap mula sa loob. Muli siyang kumatok. Sa pagkakataong yon ay mas nilakasan niya. Nang makaramdam ng inis ay walang pasabi na binuksan ni Amy ang pinto. Nakita niya na nakayukyok sa lamesa ang amo. Mahimbing yung natutulog. Para maiwasang buwa ng ingay ay dahan-dahang inilapag ni Amy ang pagkain sa gilid para hindi masagi. Palabas na sana siya nang biglang magsalita ang lalaki. Muntik pang mapatalon sa gulat ang dalaga. Oh, ano yung dala mo? Pinapabigay po yan ni Manong Roger. Sabi niya maghapon daw po kayong hindi lumabas kaya baka hindi pa kayo kumakain. Ang galing naman ni Manong. Hindi pa nga ako kumakain. Hala, pasaway po pala kayo. Bakit hindi pa kayo kumakain? Masakit ang lalamunan ko eh. Kahit tubig, hirap akong lunukin saka nilalagnat ako. Tonsillitis na yan, boss. Dapat makainom ka ng gamot para gumaling ka. Bukas, magpapacheck up ako para maresetahan ng gamot pero ngayon, mas gusto ko magpahinga muna eh. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Tama po yan na makapagpahinga muna kayo. Cancel muna yung lakad mamaya. Ha? Hindi pwedeng makancel ang lakad ko mamaya. Pero paano kayo lalakad mamaya kung may sakit kayo? Maiintindihan naman siguro ng kausap niyo kung sasabihin niyo na hindi niyo kaya at sa ibang araw na lang ang transaksyon ninyo. Hindi ako pwede. Pero ikaw, pwede ka. Ha? Paano pwede ako? Ikaw makikirap at makikipag-usap dun sa katransaksyon ko. Huwag kang mag-alala. Doble ang ibabayad ko sa'yo ngayon.
Madali lang naman yung gagawin mo. Basta lahat ng payo at sasabihin ko susundin mo ha. Medyo kinabahan ako, boss. Wala akong alam sa ginagawa mo eh. Hindi rin ako sanay makipag-usap sa ibang tao. Alam kong kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Ami. Sige na, bumalik ka dito mamaya ng 9:00 ng gabi para mapaliwanag ko sa'yo kung ano lang ang gagawin mo. Okay, boss. Siya nga pala, salamat dito sa pagkain ha. Pakisabi kay Manong Roger na maraming salamat. Wala sa sarili na lumabas ng opisina si Ami. Hanggang makabalik siya sa ginagawang trabaho ay mahahalatang may malalim siyang iniisip at agad yung napansin na matanda. Nagpadala lang ako ng pagkain sa iyo sa amo natin. Pagbalik mo, wala ka na sa sarili. Ano pa nangyari? Wala naman po, Manong. May inutos lang si boss sa akin mamaya. May sakit nga siya. Baka magpapacheck up daw siya bukas. Akala ko nag-away na naman kayo eh. Siya lang naman ang lagi nangaaway sa akin eh. Hindi ko lang talaga mapatulan kasi nga, amo. Kailangan pa rin igalang at irespeto. Mabait naman yung amo natin. Hindi lang siguro maiwasan ang pagbabago sa tao. Talagang dumarating yan eh. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, ay nasa opisina na si Ami. Iniabot ni Henry ang isang itim na bag sa kanya. Walang ideya ang babae kung ano ang nasa loob noon, pero hindi naman mabigat. Ibigay at ihatid mo yun dun sa lugar na ibibigay ko sa iyo ha. Simple lang ang gagawin mo. Pagkabot mo niyan kay Mr. Lee, hayaan mo siyang buksan at tingnan ang nasa loob. Pagkatapos nun aabutan ka rin niya ng isang bag. Ang bag na yun ay may mga lamang pera. Tingnan mo lang kung tunay dahil baka mamaya fake na pera yung ibigay nila. Kapag nasiguro mo na tunay nga, sumibat ka na kagad. Bumalik ka dito sa opisina. Tapos ang trabaho mo para sa gabing ito. Ganun lang po ang gagawin ko, boss. Oo, ganun lang. Hindi mo kailangan makipagkwentuhan. Saglit lang ang transaksyon na nagaganap. Okay, sige po. Yakang-yaka ko yan. Huwag sana magkaroon ng aberya. Walang mangyayaring aberya. Kung magkaroon man, tumakbo ka, tumakas, siyempre. Mas importante pa rin yung kaligtasan mo, no? Sige, boss. Lalakad na ako para makabalik agad. Gusto ko na rin makauwi para makapagpahinga eh. Sige. Pasensya ka na, Ami, kung ikaw ang nautusan ko ngayon, ha? Hindi kasi talaga pwedeng makancel ang transaksyon ko eh. Bawat minuto at oras ay mahalaga. Ihatid mo na ng safe ang bag na yan. Sige na, mag-iingat ka ha. Opo, boss. Ako na pong bahala. Lumakad na si Ami. Habang nagmamaneho ay panay ang dasal niya na sana ay maging matagumpay ang gagawin niya ngayong gabi. Kagaya ng dati ay hindi naman nahirapan si Ami na hanapin ang lugar na ibinigay sa kanya. Isa yung malaking abandonadong bahay at kahit puno ng kaba ay binaybay niya ang nasabing bahay. Pagdating niya sa loob ay napansin niya ang mga anino ng tao kaya nagpatuloy siya sa pagpasok. Pagdating sa loob ay agad niyang kinamayan ang nagpakilalang si Mr. Lee. May mga kasamang tauhan ng Don pero hindi niya pinapansin ang mga yon. Kung ano lang ang habilin sa kanya ni Henry ay yun lang ang gagawin niya. Agad niyang iniabot ang bag sa may edad na lalaki. Walang sabi-sabi na tiningnan ni Mr. Lee ang nasa loob noon. Laking gulat pa ni Ami nang ilabas yun ng lalaki at kilatisin. Hindi siya maaaring magkamali. Isang paris ng mata ang nakikita niya na nasa loob ng garapon. Kahit bumundol ang kaba, pakiramdam ni Ami ay sasabog ang puso niya sa takot ay hindi siya nagpahalata. Nang matapos sa pagkilati si Mr. Lee, ay sumenyas ito sa isang tauhan at iniabot sa kanya ang isang bag na puno ng pera. Nangiginig ang mga kamay na nagmamadaling binuksan niya ang bag. Nang makilatis na tunay ang pera na nasa loob, ay isinara na niya ang bag at isinukbit yun. Nagpaalam na siya kay Mr. Lee at bago tuluyang umalis
ay kinamayan pa ulit siya na matanda. Nang mabuksan ni Ami ang kotse, ay inihagis niya ang bag sa loob at mabilis siyang pumasok sa sasakyan. Kailangan niyang makaupo dahil pakiramdam niya ay nangangatog at anumang oras ay bibigay ang mga tuhod niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naging transaksyon nila. Kung ganoon ay yun pala ang ginagawa ng amo niya. Paano nito nasisikmura ang gawin ng bagay na yun? Nang maalala na naman niya ang mga mata, ay pinigilan niyang masuka. Pakiramdam niya ay sa kanya nakatitig ang mga matang yon. Ang matinding katanungan, saan galing at saan nakuha ng amo niya yon? Halos liparin ni Ami ang pagpasok sa opisina ni Henry. Hinihingal pa siyang ibinaba ang bag at walang salitang namutawi sa kanya na naupo sa sofa na naroon. At malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ang dami niyang tanong pero hindi niya alam kung ano ang uunahing itanong sa amo. Napalingon si Ami kay Henry nang abutan siya nito ng basong may malamig na tubig. Napatitig si Ami sa baso sa kakinuha at mabilis na nilagok yon. "Oh, parang pagod na pagod ang itsura mo ah. Okay ka lang ba?" Oo. Okay lang ako. "Pinapawisan ka. Parang may humabol yata sa'yo." Wala naman. Mainit at maalinsangan lang talaga ngayong gabi. Kumusta yung transaksyon mo kay Mr. Lee? Okay naman. Saglit nga lang kami, di ba? Oo. Hindi nga ako mapakali hanggang hindi ka dumarating eh. Mabuti naman at maayos ang lakad mo. Boss, nakita ko kung ano yung laman ng bag. Sa narinig ni Henry ay mabilis na nagbago ang aura ng mukha niya. Anong sabi mo? Wala akong ibinilin sa'yo na tingnan at buksan mo yung bag na pinadala ko sa'yo ah. Si Mr. Lee naglabas ng garapon, boss. Kinilatis niya ng maigi bago niya ibinigay yung bayad sa akin. Kaya hindi ko sinasadyang makita yung bagay na yon. May sinabi pa ba si Mr. Lee? Wala siyang sinabi, boss. Walang-wala sa isip ko na ganoong klase pala ng transaksyon ang ginagawa niyo. Ni minsan, never sumagi sa isip ko yon. Paano niyo pong nagagawang illegal na bagay na yon? Hoy, huwag mo na akong questionin tungkol sa bagay na ginagawa ko ah. Illegal man sa paningin mo, pero nakakatulong yun sa iba. Napakalaking tulong. Paano? Paano kung mahuli kayo? Ngumisi si Henry sa kanaupo sa swivel chair. Diretso siyang tumitig kay Ami. Mahuhuli lang ako kapag isinumbong mo ko. Kaya mo bang gawin yon? At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako magsusumbong. Ang concern ko lang, paano nga kung mahuli ka? Nakakasiguro ka ba na habang buhay ay may tatago mo yung kakaibang ginagawa mo? Hindi ko na muna iniisip ngayon yun. Alam mo, Ami, makikiusap na lang sana ako sa'yo na wag na ito makakalabas. At sa atin na lang. Lalo na kay Manong Roger. Ayaw kong malaman niya ang tungkol dito. Ikaw lang ang lubos na pinagkakatiwalaan ko at wala ng iba. Sige po, makakaasa ka boss na walang makakaalam dito. Ayaw ko rin madamay eh. May kapatid ako. Paano na lang siya kung madadamay ako sa ganitong gawain? Maraming salamat, Ami. Sana paglabas mo ng opisinang ito, ay manatili na lang dito sa opisina kung ano yung nalaman mong sikreto. Wala na akong maililihim sa'yo. Pati ang bagay na yun ay nalaman mo pa. Hindi ko rin naisip na makikita mo yung tungkol dun eh. Sige boss, malalim na ang gabi. Magpapaalam na ako umuwi. Masyado nang mahaba ang araw na to para sa akin. Gusto ko na magpahinga. Tumayo si Henry at kumuha ng pera sa bag. Iniabot niya yon kay Ami. Hindi naman tumanggi ang dalaga at mabilis na isinilid yon sa bag. Maraming salamat, Ami ha. Ingat ka sa pag-uwi mo. Walang anuman po, boss. Sige po, magpagaling po kayo. Kinabukasan, tinamad pumasok sa talyer si Ami. Nag-text siya sa among si Henry na may importanteng gagawin kaya hindi makakapasok.
Ang totoo ay tinatamad lang talaga si Ami ng araw na yon. Wala siya sa mood magtrabaho dahil laman pa rin ang isip niya ang nakita kagabi. Pagkatapos ihatid sa eskwelahan ng kapatid, ay naglinis siya ng bahay. Parang ang tagal na simula nang ginawa niya ang paglilinis. Napakaraming kalat ang nakuha niya. Kahit anong gawin niya sa maghapon ay panakanakang bumabalik sa alaala niya ang naging pag-uusap nila ni Henry noong nagdaang gabi. Ay nako, makakalimutan ko rin ang tungkol sa nakita ko. Kung saan-saan na napunta at lumipad ang isip ni Ami. Iniisip niya na baka hindi lang mata ang ibinebenta ng amo niya. Baka pati ibang parte ng katawan ng tao. Sa isiping yun, ay nilukuban na naman siya ng matinding kaba at takot. Paano kung maisipan ng amo niya na kunin ang mga mata niya at ibenta yun? Muntik masabunutan ni Ami ang sarili. Kung gagawin yun ni Henry, di sana dati pa. Nagpasya siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Kailangan niyang mahimasmasan. Kailangan bumalik siya sa dating wisyo para hindi yun makaapekto sa kanilang dalawa. Ang inaalala pa niya ay baka makahalata si Manong Roger sa pagkapraning niya. Malakas pa naman makiramdam ang matanda at tsak nakukulitin siya noon sa kung ano man ang nangyari. Lumipas ang mga araw, pilit ginagawang normal ni Ami ang lahat. Hindi siya nagpalata sa matanda at kaswal pa rin ang pakikitungo niya kay Henry. Napansin niyang ilang gabi na hindi umaalis ang binata. Hindi rin siya nagtatanong kung bakit wala yata silang mga lakad. Naisip ni Ami na mas mabuting kung titigil na ang amo sa ginagawa. Mas makakahinga siya ng maluwag kung ganon. Ang inaakala ni Ami na tumigil na si Henry sa ginagawa pero nagkamali siya. Nagpahinga lang pala ang lalaki dahil mas inuna nito ang magpagaling sa sakit. Abala si Ami ng hapon yon. Tinatapos niya ang ginagawang sasakyan nang bigla siyang tawagin ni Henry. May lakad tayo mamayang gabi pero medyo malayo nga lang ang pupuntahan natin. Ang buong akala ko pa naman ay tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Last ko nang gagawin ang bagay na to, Ami. Kaya sana, mapagbigyan mo ko. Last na? As in, huli na yan? Hindi ka na magbebenta? Oo, last na. Nung mga nakaraan kasi, naisip ko na tama ka. Hindi ko inisip ang maaaring mangyari sa future ko. Paano na nga lang kung mahuli ako? Tsak na tatanda ako sa kulungan. Paano na ang talyer ko? At kayo ni Manong Roger na umaasa sa trabaho dito? Mabuti naman at naisip mo yan. May maganda naman palang naidulot ng mga sinabi ko sa'yo. Mamaya medyo maaga tayo lalakad 6:00 pa lang ng gabi, aalis na tayo. Medyo mahaba ang biyahe. Tansya ko aabutin tayo ng 4 na oras bago makarating sa lugar ng kausap ko. Sa narinig ay halinhinang nagsalubong ang mga kilay ni Ami. Ang layo naman yata ng pupuntahan natin. Oo. Pero hindi naman tayo lugi doon dahil triple ang ibabayad niya sa atin. Okay, sige. Basta totoong sinabi mong huli na to Sasamahan kita kahit gaano pa kalayo yan. Sige. Maraming salamat, Ami Walang anuman. O sige na, babalik na ako sa ginagawa ko. Mamaya na lang. 6:00 ng gabi ay nakagayak na ang dalawa. Matyagang naghintay si Ami sa loob ng sasakyan. Napagod siya sa maghapon kaya naman nakaramdam siya ng antok. Ipinipilig-pilig niya ang ulo at tinatampal-tampal ang mukha para magising. Ngayon pa sumumpong ang antok sa kanya kung kailan malayo ang pupuntahan nila. Hindi siya nakatiis at pumunta sa malapit na tindahan. Bumili siya ng energy drink at ininom yon. Kailangan niya yon para magising at may pangontra sa nararamdaman. Pagbalik niya sa kotse ay eksaktong naabutan niyang sumasakay na si Henry. Pasensya na kung natagalan ako Nagbanyo pa kasi ako Walang problema, boss. Pagkabigay ng address kay Ami ay pinaharurot na nito ang kotse.
Habang nagmamaneho ay tahimik ang dalawa. Maya-maya, napansin ni Ami na nakatulog si Henry sa likod ng sasakyan. Nako, bakit ngayon pa niya ako nagawang tulugan? Dahil sa inip kaya binuksan ni Ami ang FM radio. Naganap siya ng mga rakraka na tugtugan para lalo siyang magising. Sinasabayan niya pa ng pag-alog ng ulo ang musika na naririnig habang si Henry ay walang katinag-tinag na mahimbing pa rin natutulog. Parang ang tagal ng biyahe nila. Hindi na rin sigurado si Ami kung tama pa ba ang daan na binabagtas niya. Halos wala ng kabahayan sa lugar at puro mga punong kahoy na lang ang nakikita niya sa gilid ng daan. Pakiramdam tuloy niya ay nasa isang horror movie sila. Hindi siya nakatiis at ginising na si Henry. Boss, tama pa ba itong dinadaanan natin? O naliligaw na tayo? Wala sa sarili na nagising si Henry. Pagkarinig niya sa sinabi ng babae, ay gulat na napalingalinga siya. Hindi ko alam kung naliligaw na tayo. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa lugar na ito eh. May number ba kayo ng kliyente na katransaksyon nyo ngayon? Tawagan mo kaya para alam natin kung dito ba siya nakatira. Masukal na ang loob eh. Mukhang delikado na magpatuloy. Siguro hinto muna ako dito sa gilid. Mabilis denial ni Henry ang number ng kausap na si Armando. Pagkatapos ng ilang ring ay may sumagot. Saglit nakipag-usap si Henry na panay naman ang sulyap ni Ami sa labas. Ang sabi ni Mr. Armando, tama naman tong dinadaanan natin. Sa looban pa yung bahay niya. Looban? Sa ganitong itsura ng lugar? Walang titira dito. Mas marunong pa ba tayo sa may-ari ng bahay? Basta ang sabi niya, dumiretso pa raw tayo. Wala naman daw ibang bahay dito kundi sa kanila lang eh. Kapag may nakita tayong bahay, sure ako na yun na yung kanila. Hindi na nakipagtalo pa si Ami at in-start na niya ang sasakyan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Pagkalipas ng kalahating oras ay nakita na nila ang bahay ng taong kausap nila. O sige, ako nang bababa. Dito ko na lang ha, hintayin mo ako. Napatingin-tingin sa paligid si Ami. Bakas ang takot sa mukha niya. Pakiramdam niya ay anumang oras, biglang may lalabas na aswang at kakainin siya. Ami, di ka na kumibo dyan. Ayos ka lang bang maghintay dito? Saglit lang naman ako eh. Opo boss. Ayos lang ako dito. Basta bilisan mo lang at bumalik ka kagad ha. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Kung gusto mo umidlip ka muna. Kakatok ako kapag andito na ako. Sige boss. Tumalikod na si Henry at pumasok na sa bahay. Pagdating sa loob, agad siyang inistima ng mag-asawang Armando at Julieta. Inalok siya ng pagkain at maiinom pero tinanggihan niyo ni Henry. Bagay na hindi nagustuhan ni Julieta dahil nagpakahirap siyang lutuin ang lahat ng yon para sa bisita nila. Lingid sa kalaman nila na hindi lang sanay si Henry na nakikikain pa lalo na at nagmamadali siya. Iniisip niya si Ami na matyagang naghihintay sa labas. Pasensya na po pero busog pa ho talaga ako eh. Pwede na ba nating simulan yung transaksyon? Dala ko na yung tungkol sa bagay na napag-usapan natin. Alam mo, iho, masamang tumatanggi sa grasya lalo na sa pagkain. Hindi mo ba alam na sobrang nagpakahirap ang asawa ko na ihanda ang mga pagkain na yan? Tapos tatanggihan mo lang? Pasensya na po talaga pero totoo pong busog po ako eh. Maraming salamat na lang po pala at nag-abala pa kayo na lutuan ako pero ayos na ayos lang po talaga ako. Nagkatinginan ng makahulugan ng mag-asawang Armando at Julieta. Ilang sandali pa'y lumabas na ang maedad na babae na may hawak na mahabang itak. Balak nitong tagain si Henry. Mabuti na lang ay listo ang binata. Nakailag ito at napasandal sa sofa. Manang, nagbibiro lang po kayo, di ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang tinatanggihan ng luto ka. Kapag sinabi kong kumain ka, dapat kumain ka. Itinaas ni Julieta ang hawak na itak
at muling hahatawin si Henry. Mabilis na tumayo ang huli at tumakbo. Bahala na kung saan siya makarating. Ang importante ay makalabas siya roon sa bahay ng baliw na mag-asawa. Mukhang minala siya sa pagkakataong yon dahil mukhang may saltik sa utak ang mga kausap niya. Sa kakatakbo ay pumasok siya sa isang kwarto na nakita. Nagtago siya sa likod ng pinto para madali siya makalabas kung sakali. Nagaktak ang pawis niya at piping nagdarasal na sana ay makaligtas siya. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa at napamura nang makitang wala yung signal. Anong klaseng lugar ba ito at hindi abot ang signal? Paano ko patatawagan si Ami? Kailangan ko ng tulong. Ibinalik ni Henry ang cellphone sa bulsa. Nakakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Inihanda niya ang sarili sa kung ano man ang maaaring mangyari. Hindi nga siya nagkamali dahil maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Armando sa loob para hanapin siya. Yun ang pagkakataon na hinihintay niya. Mabilis siyang lumabas para tumakbo. Nang hindi niya makita si Julieta, sa wakas ay nakalabas din siya ng pinto ng bahay. Habang tumatakbo ay sumisigaw si Henry. Isinisigaw niya ang pangalan ni Ami. Biglang naalimpungatan si Ami. Tiningnan niya ang relo at nagtaka kung bakit wala pa si Henry. Mukhang natagalan yata ang amo niya sa pakikipag-usap sa loob. Tumingin siya sa bandang likod ng sasakyan at ganun na lang ang pagtataka niya nang makita sa malayo si Henry. Tumatakbo ito at parang may sinisigaw. Lumabas siya para sana salubungin ito pero eksaktong pagkalabas niya ay narinig niya ito. Tumakas ka na, Ami! Papatayin tayo ng mag-asawa! Tumakbo ka na! Eksaktong pagkasabi sa sinabi ni Henry ay biglang lumitaw mula sa likod si Julieta at hinataw ng itak ang lalaki sa likod. Natamaan si Henry at pagbagsak ay nasubsob na ito sa lupa. Kahit magkahalong takot at kilabot ang naramdaman ni Ami, ay mabilis siyang pumasok sa loob ng sasakyan at pinaandar yon. Balak sana niyang iligtas ang amo pero paano niya yun gagawin? Nakita niya kung papaano kinaladkad ng lalaki papasok sa bahay ng mag-asawa. Habang papalayo sa lugar na yon, ay tigmak sa luha si Ami. Sinubukan niyang tawagan si Manong Roger para ibalita ang nangyari pero walang signal sa lugar. Naibato niya ang cellphone sa labis na inis sa sarili. Nung una ay binalak niyang tumawag sa pulis pero naisip niya na lalong malalagay sa alanganin si Henry dahil malalaman ng mga ito ang tungkol sa iligal na ginagawa nito. Shit naman! Anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Kaya nangyari? Anong gagawin nila kay Boss Henry? Mga tanong na hindi rin alam ni Ami ang sagot. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Madaling araw na makauwi siya sa bahay niya. Kahit nakahiga ay hindi rin siya nakatulog. Hindi siya dinadalo ng antok kahit anong posisyon ang gawin niya. Tanging ang nakakakilabot na eksena ang paulit-ulit na lumilitaw sa utak niya kahit nakapikit siya. Umaga na pero wala pa rin sa sarili si Ami. Bigla siyang bumangon nang biglang maisip na baka naman maswerteng nakatakas si Henry at ngayon ay nasa talyer na ito. Mabilis nag-asikaso si Ami para pumasok sa trabaho. Pagdating niya sa talyer, ay naabutan niya si Manong Roger na nagkakape habang nakaupo. Nakatanaw ito sa kalangitan. Manong, napansin mo ba si Boss? Ha? Hindi. Mukhang hindi siya umuwi mula kagabi. Iniisip ko nga kung saan siya nagpalipas ng gabi. Kumusta ba lakad niyo kagabi? Maaga kayong umalis ah. Sa pagkakataong yun ay hindi nakaimik si Ami. Hindi niya alam kung paano sasabihin at ipapaliwanag sa matanda ang nasaksiyang pangyayari kagabi. Paano kung patay na ang amo nila? At doon lang inilibing sa likod ng bahay ng mga ito. Napailing si Ami at kinurot ang braso. Ayaw niyang mag-isip ng nega pero ano pa ba ang kakahantungan ng sinapit ng lalaki? Walang iba kundi kamatayan. Hindi ka kumibo dyan. Ano ka ako nangyari sa lakad nyo kagabi? Manong? Sa pagkakataong yon ay lumingon si Roger sa dalaga.
Kumunot ang noon niya nang makitang nagsisimula ng umiyak ito. Abay, nagtatanong lang ako ha? Kahit ka umiiyak. Manong, si boss. Ha? Nasaan nga siya? May nangyari ba kagabi? Pinapakaba mo naman ko eh. Si Boss Henry, feeling ko patay na siya. Anak, huwag kang magbibiro ng ganyan at hindi magandang biro yan. Tuluyan ng humalagpos ang luha ni Ami. Nakatitig naman si Roger sa babae at kinikilatis kung may katotohanan ng sinasabi nito. Ikwento mo nga sa akin kung ano nangyari. Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Wag, yan ang wag na wag niyong gagawin. Lalo lang mapapahamak si boss. Kaya nga sabihin mo na kung ano ba talaga nangyari. Kagabi, medyo malayo ang pinuntahan namin. Nasa 4 na oras ang naging biyahe namin para makapunta dun sa bahay ng kausap niya. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa loob. Basta binilinan lang ako ni boss na maghintay sa labas. Lagi naman ganun ang ginagawa ko kahit dati pa eh. Sa sobrang pagod at antok ko, nakatulog ako. Nagising ako na may sumisigaw sa labas. Nung nakita ko siya, lumabas ako pero bigla siyang tinaga sa likod ng may edad na babae. Pinatakas ako ni boss. Siguro ayaw niyang matamay ako. Wala namang ginawa sa akin yung babae. Hindi nga ako pinansin kaya nakatakas ako eh. Tingin mo ba, Manong, buhay pa si boss? Balikan ko siya para alamin kung buhay pa siya. Kasi piyag lang siya ng babae. Kawawa naman si boss kung nagkataon. Mas maigi kung i-report natin yan sa mga pulis. Hindi naman, Manong eh. Hindi pwede i-report. Bakit nga? Sa ganitong pagkakataon, tanging sila lang ang pwede makatulong sa atin. Baka makulong si boss eh. Malalaman ng mga pulis ang tungkol sa illegal na ginagawa niya. Nang marinig yun ni Roger, ay siya naman ang hindi nakakibo. Bumuntong hininga si Ami sa kalakas loob na ikinuwento ang tungkol sa nalaman niyang pagbebenta ni Henry ng mga bahagi ng parte ng katawan ng tao. Tingin ko, kaya lang ginagawa ni boss yun para makatulong. Pero mali ang paraan niya na pagtulong. Sabi pa niya, last na transaction na yung kagabi. Tapos ganito pa nangyari ngayon. Sa totoo lang, Manong, hindi ko alam ang gagawin at iisipin ko. Halos wala akong tulog simula nung nakauwi ako. Si boss ang laman ng utak ko. Sana buhay pa siya. Umaasa pa akong buhay pa siya. Natitiyak kung buhay pa siya. Kilala ko si Henry. Tsak nagagawa yun ng paraan para makatakas. Kung totoo man ang sinasabi mo, sa ngayon, isang tabi mo muna natin ang tungkol dyan. Maraming trabaho ang gagawin. Hindi niya kakatuwa kung mapapabayaan natin itong talyer. Kaya tara na, magtrabaho muna tayo. Pero Manong... Yun na lang ang tanging nasabi ni Ami. Tumalikod na ang matanda at iniwan siya. Pinunasan ni Ami ang luha at isininga ang sipon. Hindi niya alam kung makakapag-focus siya sa trabaho. Biglang may pumitik sa isip niya. Kinuha niya ang cellphone at dinayal ang numero ni Henry. Pero out of coverage ang sinasabi ng operator. Lalong nakaramdam ng kalungkutan si Ami. Maya-maya, tumayo na siya at nagsimula na magtrabaho. Nang maghapong yun ay halos walang kibuan ng dalawa. Natapos ang araw nila sa ganun. Nang makauwi sa bahay si Ami, muli niyang sinubukang tawagan ang numero ni Henry pero kagaya kanina ay out of coverage yun. Nang gabing yun, habang nakahiga, ay hindi pa rin mawaglit sa isip ni Ami ang amo. Ang totoo ay nakokonsensya siya dahil iniwan lang niya ang amo. Kung kailan nasa sitwasyon nito na kailangan ng tulong pero mas inisip nito ang kapakanan niya. Nakakainis. Hindi na naman yata ako makakatulog nito. Nang gabing yun ay isang desisyon at plano ang nabuo sa utak ni Ami. Hindi pwede na wala siyang gagawin. Hindi pwedeng pabayaan na lang niya ang amo niya ng ganoon na lang. Sa kakaisip ng hakbang na gagawin, hindi niya namalaya na nakatulog na siya.
Tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Ami ng umagang yon. Dali-dali siyang bumangon para magluto at mag-asikaso ng sarili. Nang nasa talyer na siya, ay napansin niyang si Manong Roger na nakatanaw sa malayo. Nang titigan niya ito, ay napansin niyang malalim ang mga mata nito na parang walang tulog. Manong, nagkape na ba kayo? Ha? Ay, hindi pa. Gusto niyo ipagtimpla ko kayo? Ikaw ang bahala. Nahimigan ni Ami ang tila walang gana na matanda. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Saglit siyang umalis para ipagtimpla ito ng kape. Nagdala na rin siya ng biskwit na nakita niya sa kusina. Habang umiinom si Manong Roger ng kape, ay muling binalikan sa isip ni Ami ang nabuong plano. Ngayong gabi niya gagawin yon. Bahala na kung mapahamak siya basta ang importante ay sinubukan niya. 6:00 pa lang ay naghanda na si Ami sa pag-alis. Nang maiayos sa mga dadali niya ay agad na siyang sumakay sa kotse. Dala niya ang pamihit niya para kung sakaling manganib ang buhay niya ay may armas siyang magagamit. Halos nasa 1 oras nang nagmamaneo si Ami nang biglang marinig na may kumalabog sa likod. Agad niyang inihinto ang sasakyan at sinilip kung ano ang ingay na yon. Pagkabukas niya sa likurang bahagi ng sasakyan, ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Manong Roger na nagtatago roon. Ano ang ginagawa niyo dyan? Hindi pwedeng solo ka lang nalalakad. Paano kung mapahamak ka? Bakit ho kayo nagtago dyan? Pwede niyo naman pong sabihin na gusto niyong sumama. Baka hindi mo ko isama eh. Hindi ho talaga dahil lubang delikado, lalo na't matanda na kayo. Hoy! Sinong matandang sinasabi mo? Kalabaw lang ang tumatanda. Napairap na lang si Ami at bumalik na sa kotse. Habang nagmamaneho ay panay ang sulyap niya sa harapang salamin para makita kung ano ang ginagawa ng matanda sa likod. Muntik pa siyang matawa nang makita na hawak-hawak nito ang isang liyabi de tubo. Napansin naman ni Roger na pinagmamasdan siya ng dalaga. Kagabi, naisip ko na sabihin sa iyo na subukan natin punta ng lugar kung saan kayo nagpunta ni Boss Henry. Pero hindi ko na pala kailangan sabihin dahil iisa lang din ang tumatakbo sa utak natin. Hindi kinakaya ng konsensya ko ang nangyari. Kaya babalikan ko si Boss. Malakas ang paniniwala ko na buhay pa siya eh. Ako rin. Hindi yung basta mamamatay. Mahaba pa ho ang biyahe natin. Matulog po muna kayo para mamaya may lakas tayo. Kailangan maging handa tayo sa kung ano man ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay doon sa atin. Samantala, sa bahay ng mag-asawang Armando at Julieta ay bihag nila si Henry. Nakakulong at nakatali ito sa isang kwarto. Si Julieta naman ay masayang nagluluto at naghahalo ng espesyal na putahe niya para sa gabing yon. Sarapan mo yan para maraming makain ang bisita natin, ha? Sisiguraduhin kong marami siyang makakain. Masarap kaya ang atay at bato ng tao. Malinamnap to. Malambot at masarap higupin ng malasang sabaw. Naamoy ko na nga at mukhang masarap eh. Para ka naman bago ng bago. Kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Yung bisita lang naman natin ang ubod ng arte. Hayaan mo na. Tingin ko ay hindi siya sanay kumain ng mga laman loob. Kung pinaunlakan niya ang imbitasyon ko, hindi sana kami aabot sa ganito. Ginalit niya kasi ako eh. Hayaan mo na. Muntik mo na ngang mapatay eh. Tibay nga niya. Saka natin kakainin ang sariwang laman niya at ang iba ay lulutuin ko. Ang buong akala ni Henry ay kagaya ng normal na tao ang mag-asawang nakausap niya. Nakilala niya ang dalawa dahil inirefer siya sa kanya ng dating nakatransaksyon niya. Lingid sa kaalaman ni Henry na may lahing aswang ang mag-asawa. Nung una ay plano lang nilang kunin ang dala ng lalaki at hindi nila ito babayaran, pero nagbagong lahat ng tumanggi si Henry sa alok ni Julieta. Nasaktan ang puso niya dahil hindi niya lubos akalain na tatanggihan nito ang pagmamagandang loob niya.
Na-excite kasi siya ng sobra dahil yun ang unang beses na makakaroon sila ng bisita. Nang maubos ang lahi nila, ay nagpa siya mag-asawa na tumira sa malayo at liblib na lugar. Nakabili sila ng murang lupa at pinatayuan nila ng bahay. Wala silang kapitbahay dahil mas pinili nilang mag-isa at malayo sa mga tao. Umiiwas at natatakot lang sila na maulit ang dating nangyari na pinatay ang mga kalahi nila. Maswerte nga sila at nakatakas sila, kaya para mas safe ay pinili nila na walang malapit kahit isang tao sa kanila. May hinang tapik sa braso ang nagpagising kay Mang Roger. Muntik pa siyang mapasigaw. Itatanong sana niya kung nasa ang lugar na sila. Aaminin niyang medyo nakakatakot nga ang aura ng paligid. Sobrang sarap po yata ang tulog niyo ah. Mukhang nananaginip pa kayo. Napakatagal naman kasi ng biyahe. Nainip ako kaya natulog muna ako. Nandito na ba tayo? Oo, Manong. Ay, siya nga ho pala. Bago ang lahat, dapat maging maingat tayo sa pagpasok sa bahay. Malayo itong pinaradahan ko para hindi nila tayo makita at mahalata. Ang goal natin ay maitakas si boss. Paano kung mahuli tayo? Kapag ganun ang nangyari tapos binalak tayong gawa na masama, kailangan nating lumaban. Paano kung tayong tagain, edi tayo ang namatay? Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako makakapatay ng tao kung sakali. Kung kailan matanda na ako, saka pa ako makakagawa ng kasalanan. Self-defense po ang tawag doon, Manong. Hindi naman natin intensyon na patayin sila eh. Kaya lang, kailangan natin protekta ng mga sarili natin kung sakali. Tara na! Tingin ko naman na itulog na sila. Malapit na mag-alas 11 ng gabi. Madilim na ang bahay kaya mas madali na tayo makakapasok. Naunang lumabas si Ami, kasunod si Manong Roger. Habang naglalakad palapit sa bahay ay palinga-linga ang dalawa. Baka kasi biglang sumulputan naman kung saan yung may edad na babae. Nang makapasok sila sa gate na hindi nakalock, ay walang ingay na pumunta sila sa likod. Maghahanap sila kung saan pwedeng pumasok. Pagdating sa likod, ay walang hirap na nabuksan ni Manong Roger ang pinto. Tuwang-tuwa ang matanda at ibinibida pa niya kay Ami ang dala niya. Huwag kang maingay, Manong. Kamagising sila. Sorry. Natuwa lang ako dahil hindi ko akalain na gagana pala tong dala ko. Binili ko pa to kaya naman hindi ako makapaniwala. Pwede na pala ako maging magnanakaw. Hindi na kumibo si Ami at maingat na binuksan ang pinto. Mabuti na lang at wala yung nilikang ingay. Maingat din niyang isinara ang pinto at nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob. Hindi nila ginamit ang flashlight at pinalinaw lang ang mga mata sa paligid. May kaunting naaaninag si Ami pero si Manong Roger ay wala talagang makita. Nang makita ni Ami ang hagdan ay sinenyasan niya ang matanda na huwag gagawa ng ingay. Gawa sa kahoy ang hagdanan kaya kaunting maling galaw ay tiyak na maririnig sila. Panay naman ang tango ni Manong Roger. Kumapit siya sa laylayan ng damit ni Ami para may hahawakan siya kung sakali. Dahan-dahang umakyat ang dalawa hanggang nakarating na sila sa ikalawang palapag. Madilim pa rin ang paligid. Nakakaramdam na ng kaba si Ami. 3 kwarto ang meron sa itaas. Malimpili ng mabubuksang kwarto ay tiyak na katapusan na nilang dalawa. Sa sobrang kaba ay pinagpapawisan ng malapot si Ami habang si Manong Roger naman nakikiramdam na't naghihintay sa gagawin ng kasama. Unang binuksan ni Ami ang ikalawang pinto na nakita. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Henry na nakatali sa kama. Nakaigayon at tingin nila ay buhay naman. Isinara nila ang pinto at dahang-dahang humakyat palapit sa lalaki. Nakapikit si Henry at parang natutulog. Muntik mapasigaw si Ami nang biglang dumilat ang mga mata ni Henry. Anong ginagawa niyo dito? Dito kami para itakas at iligtas ka. Nababaliw na ba kayo? Bakit bumalik pa kayo rito? Hindi niyo alam kung ano ang panganib na sinusuong niyo. Hindi kaya ng konsensya ko na basta ka nalang iwan dito, boss. Pinagplanuhan talaga namin ang pagbabalik dito.
Walang inaksayang oras ang dalawa. Kinalagan nila ang mga tali na nasa katawan ni Henry. Bawat galaw ay napapadaing sa sakit ang binata. Napansin ni Ami ang malalalim na sugat nito sa likod. Kaunting tiis na lang, boss. Makakaalis ka na rito. Magagamot din natin ang sugat mo. Hindi ordinaryong tao ang mga nakatira rito. Ilang beses nila akong pinakain ng sinabawang parte ng katawan ng tao. Yung dala ko, nailutot kinain na nila. Mukhang natrap ako nung una pa lang. Kaya nga titigil ka na talaga sa ganyang iligal na ginagawa mo. Yan ang papatay sa'yo kung sakali. Natigilan ng tatlo na makarinig sila ng kaluskos at yabag. Nagmamadaling nagtago si Ami sa likod ng pinto habang si Manong Roger ay sumiksik sa loob ng malaking cabinet na nakita roon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mag-asawa. Parang may narinig kami na may kinakausap ka rito. Sino naman ang kakausapin ko dito? Sarili ko lang ang kinakausap ko. Nakakabaliw naman kasi dito sa lugar na to eh. Ngumisi si Julieta sa kapasimpleng iginala ang mga mata sa paligid. Ganon din si Armando. Nakikiramdam siya sa buong kwarto. Nang wala namang mapansing kakaiba, ay lumabas na ang mag-asawa. Nakahinga ng maluwag si Ami nang sumarado na ang pinto. Nang wala ng dalawa, ay lumabas na rin si Manong Roger sa pinagtataguan nito. Grabe naman yung mag-asawang yon. Parang mga pusa o aso na nakakaamoy na may tao rito. Sabi ko sa inyo hindi sila ordinaryong tao kagaya natin. Kailangan na natin makaalis dito. Magmadali na tayo. Baka bumalik pa ang dalawang yon. Jose Henry, kaya mo bang maglakad? Pipilitin ko para lang makaalis lang sa impyernong lugar na ito. Nang makalaga ng dalawa si Henry ay maingat nila itong itinayo. Inilalayan nila sa pagakbang hanggang makarating sila sa pinto. Pagbukas nila ng pinto ay naggulat sila dahil naroon ang mag-asawa at nakaabang sa kanila. Sa nervyos ni Manong Roger ay agad niyang nahataw si Armando sa muka ng hawak na llabe de tubo. Umikot ang paningin ni Armando at walang malay na bumagsak sa sahig. Agad namang dinaluhan ni Julieta ang asawa. Lumuhod siya para gisingin ito. Yun naman ang hinihintay ng tatlo. Paika-ika na naglalakad si Henry habang nakaalalay ang dalawa rito. Panay naman ang lingon ni Ami habang bumababa sila ng hagdanan. Dalian natin. Baka magising yung lalaki. Mas malaking problema kapag nagising siya. Dapat pala hinata ko pa ng isa para sure na matagal ang gising niya. Ikaw talaga, Manong, puro kakalukuhan eh. Nakababa na sila ng hagdan. Patungo na sila sa kusina. Kaunti na lang ay makakalabas na sila. Sa wakas ay narating din nila ang labas ng kusina. Kailangan na lang nila ng mahabang lakaran hanggang makarating sa sasakyan. Alam nilang pagod na si Henry, pero hindi nila kayang buhatin ito kaya kailangan itong tulungan ng sarili. Malapit na sila sa sasakyan. Tanaw na nila ang kotse. Nang makarating sila ay abot-abot ang hingal nila. Pagbukas ni Ami ng pinto ng kotse ay nakapagtatakang hindi niya mabuksan yun. Kinapa niya ang susi sa bulsa pero hindi niya yun makapa. Napansin ni Manong Roger ang aligagang itsura ni Ami. Oh, anong problema? Anong hinahanap mo? Nawawala yung susi, Manong. Ay, nalintik ka na. Kung mamalasi ka nga naman, baka nalaglag. Hindi, malabo. Teka, dito lang kayo Babalik ako doon at hahanapin ko yung susi. Huwag ka nang bumalik doon at delikado. Paano tayo makakalis dito kung di ako babalik doon? Mag-iingat ako. Babalik ako ng ligtas. Ako'y ninenervyos dyan sa gagawin mong bata ka eh. Wala naman tayong choice, Manong eh. Kapag naabutan nila tayo rito, mas delikado. Ay sige, mag-iingat ka. Dalhin mo tong armas na dala ko. Habang papasok sa kusina ay panay ang dasal ni Ami. Saan kaya niya nahulog ang susi? Nang makalagpas siya sa kusina ay tinitigan niya ng mabuti ang hagdan. Baka nasa baitang lang yon. Patingin-tingin din siya sa ikalawang palapag dahil baka biglang lumabas ang mag-asawa. Ilang minuto ring nakatayo si Ami bago siya nagdesisyon na muling aakyat para bumalik sa kwartong pinagkulungan ni Henry. Tingin niya ay doon niya nahulog ang susi.
Bawat isang hakbang sa baitang ay bumibilis ang pintig ng puso ni Ami. Alam niyang mapanganib ang susuungin niya pero kailangan niyang lakasan ng loob para makaalis sila sa lugar na yun. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa liyabi di tubo para kung may panganib ay madepensahan niya ang sarili. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, ay hindi nawawalay ang tingin niya sa pinto ng kwarto ng mag-asawa. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang makarating sa ikalawang kwarto. Nang makapasok siya roon, ay mabilis siyang hinanap sa sahigang susi. Nakita naman niya yon malapit sa paanan ng kama. Pagkadampot niya, ay mabilis siyang lumabas. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Julieta. May hawak itong itak at hinataw siya. Mabuti na lang ay mabilis na nakailag si Ami. Binangga niya ang katawan ni Julieta at nagmamadaling bumaba ng hagdan pero mabilis nakabawi ang may edad na babae. Nahataw siya nito sa likod kaya naman gumulong pababa sa hagdan si Ami. Ramdam niya ang hapdi at kirot sa nasugatang likod. Dagdag pa na parang nabalian yata ang paa niya sa pagkakahulog sa hagdan. Pinilit tumayo ni Ami pero hindi niya kaya. Nagdasal siya dahil pakiramdam niya ay doon na siya mamamatay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ami nang marinig na bumababa ng hagdan si Julieta. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo sa pinakamamahal kong asawa. Parang awa nyo na. Wala kaming ginawang masama sa inyo. Bakit niyo ba ito ginagawa sa amin? Wala kaming tiwala sa mga taong kagaya ninyo. Lahat kayo masasama. Kaya hindi ka na makakalabas ng buhay dito sa bahay ko. Kakainin ko ang sariwang laman mo at lulutuin ko ang mga laman loob mo. Nagsimula ng umiyak si Ami. Kahit nakadapa ay pinilit niyang gumapang. Kailangan niya makatakas dahil kung hindi ay magiging masarap na putahe siya ng mag-asawa. Nang makababa si Julieta ay iniamba niya sa dalaga ang hawak na itak. Ngunit bago niya maibaon yun sa likod ni Ami ay bigla siyang tumimbawang sa sahig. Mula sa kung saan ay sumilpot si Manong Roger, hinataw niya ng sanga ng puno ang babae. Mabilis inalalayan ni Roger si Ami. Nang makatayo ito, ay mabilis niyang tinugpa ang kusina. Paglingon nila ay nakakabawi na si Julieta. Lalo silang nagmadaling lumabas dahil kapag naabutan sila nito, baka katapusan na nila. Lakad takbo ang ginawa ng dalawa hanggang makarating sa sasakyan. Nakaupo naman pasalampak sa lupa si Henry. Iniwan ni Manong Roger doon ang lalaki dahil hindi niya kaya na hindi tulungan si Ami. Hindi siya mapakali at baka may mangyaring masama dito. Sakto nga ang dating niya dahil kung nahuli pa siya ay baka napatay nga ang dalaga. Iniabot ni Ami ang susi sa matanda. Mabilis naman binuksan ni Manong Roger ang pinto ng kotse. Una niyang ipinasok si Ami sa likod. Sunod naman ay si Henry. Lupay-pay na ang lalaki kaya kailangan nilang magmadali para maisugod ito sa ospital. Tingin niya ay maraming dugo ang nawala rito dahil sa malalim na sugat sa likod. Wala na ring malay si Ami na nakasandal sa likod. Pumeso si Manong Roger sa driver's seat. Papaandarin na sana niya ang kotse nang biglang lumitaw sa harap si Julieta. Hawak pa nito ang itak at walang sabi-sabi na initak ang hood ng sasakyan. Sa pagkakataong yon ay wala nang pagpipilian si Manong Roger. Diniinan niya ang apak sa gas sa kaubod lakas na sinagasaan si Julieta. Nang makita sa side mirror na nakadapa na ang babae sa lupa, ay nilisan na nila ang lugar. Habang payapang nagmamaneho ay panay naman ang tingin ni Manong Roger sa dalawang sakay niya. Hindi niya napigilan ng mapaluha dahil sa mga naranasan nila ng gabing yun. Mahabang naging biyahe nila. Madaling araw na nang makarating sila sa ospital sa bayan at agad naman silang inasikaso. In-interview pa nga si Manong Roger kung ano ang nangyari sa kanila. Tumanggi siyang magpaliwanag at sinabi lang na may taong gustong pumatay sa kanila. Umaga na magkamahalay ang dalawa. Laking pasalamat nila sa matanda dahil buhay pa rin sila. Hindi makapaniwala si Henry na nabigyan siya ng pangalawang buhay. Samantalang si Ami ay wala pa rin kibo dahil binabalikan sa isip ang mga nangyari. Ligtas na tayo. Wala nang hahabol at makakapanakit pa sa atin dito. Akala ko'y katapusan ko na kagabi.
Ramdam ko ng pamamanhid ng katawan ko at pakiramdam ko anytime bibigay na ako. Pero hindi ka bumigay at ngayon ay nakakausap mo pa rin ako. Buti na lang talaga at pasimpleng sumama ako sa lakad ni Ami. Kung nagkataon, dalawa kayong nailuto na mag-asawa. Kumusta nga pala si Ami? Okay lang ba siya? Oo, tingin ko ayos lang naman siya. Mukhang shock pa nga sa mga nangyari. Munti ka na rin kasi siya kagabi. Si Manang Julieta, anong ginawa niyo sa kanya? Sinagasaan ko siya kagabi. Wala na akong choice eh. At hindi na rin ako makapag-isip ng mabuti. Kaysa naman ako ang gawa niya ng masama kaya inunahan ko na siya. Sa totoo lang, nakakawa sila mag-asawa pero nakakatakot din. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin ni Ami ha. Sa lahat ng ito, kay Ami ka dapat na magpasalamat. Kung hindi ka niya naisipan balikan at iligtas tingin mo makakausap mo pa rin ako. Utang mo ang buhay mo sa kanya. Matigas lang talaga ang ulo ng babaeng yan eh. Pinatakas ko na pero bumalik pa rin. Pero tama ho kayo. Utang ko sa kanya ang pangalawang buhay ko. At sa pagkakataong ito ay makikinig na ako sa kanya. Titigil na ako sa maling ginagawa ko. Yan, tama yan. Hindi ko akalain na sa tagal ko nagtatrabaho sa iyo may kalokohan kang ginagawa. Pangako po, hindi ko na uulitin at gagawin. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang may dumating na mga pulis. Kinuhanan sila ng statement kung ano ang nangyari sa kanila. Ikinuwento naman ni Henry at Manong Roger ang nangyari. Kinabukasan din ay nakalabas na ng ospital ang dalawa. Dahil mas gusto niyang magpahinga sa bahay niya. Hapon na nang bisitahin sila ng mga nakausap na pulis. Ayon sa mga ito, ay pinuntahan nila ang address ng bahay na ibinigay nila para hulihin sana ang mag-asawa. Pero sa kasamaang palad ay wala na ito roon sa bahay. Mukhang tumakas na at iniwan ang mga gamit. Naabutan pa nila ang isang kaserola na may nakalagay na laman loob ng tao. Lalong tumibay ang ibinigay nilang statement para maniwala ang mga pulis sa kwento nila. Naabutan din nila ang isang kwarto na may mga dugo sa kama. Nang wala na silang makita pa, ay umalis na sila. Nagkatinginan naman ng makahulugan ng tatlo na sina Ami, Henry at Manong Roger. Nang matapos ang mga pulis sa pagre-report sa kanila, ay nagpaalam na rin ang mga ito. Nakatakas pa yung mag-asawa. Sana man kaya sila maghahasik ng lagim. Ipagdasal na lang natin na sana ay wala na silang mabiktima gaya sa atin. Tingin ko hindi sila titigil sa ginagawa nila. Ang mga aswang na kagaya nila ay hindi kayang mabuhay na hindi nakakakain ng karne ng tao, lalo na kung natikman na nila ito. Kawawa naman ang magiging biktima nila kung sakali. Kapag hindi pa sila tumigil sa ginagawa nila, tsak na may kalalagyan sila. Kaya nga ho ako, pinili ko na lang magbagong buhay eh. Uy, dapat lang. Munti ka na mapahamak dahil dyan sa sideline na ginagawa mo. Ngayon, sinuwerte ka. Sa susunod, baka hindi na. Napangiti si Manong Roger sa pakikinig sa asaran ng dalawa. Maya-maya ay nagpaalam siya para makapagsolo ang dalawa. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na sa mabuting usapan mapupunta ang relasyon nila. Boto kasi siya sa dalawa na magkatuluyan noon pa man pero mailap pareho sa isa't isang dalawa at parang pinipigilan ng kanilang sarili na mahulog sa bawat isa.